Ato ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ug atong basahon ug balik ang patukuranan sa atong mensahe niining kabuntagon na makita sa lang kini ka verse na makita sa Colossus 3:14. Colossians 3:14. And let me read sa New King James nga version. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Again, but above all these things, put on love, which is the bond of perfection. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you so much for this beautiful morning. We thank you for your people who are here and even those online. We thank you, Lord God, for this opportunity to gather together and the privilege to come draw near in your holy presence, to glorify you, to worship you. We are now in this point of our service, Lord God, nga mamalandong kami sa imong mga pulong. Kami nag-aampo, O Diyos, ikaw unta magabukas sa among salabutan, ikaw unta magahatag ka na mo kadasig, lahutay sa pagpamalandong sa imong mga pulong, dugang pagsabot aron amo kining masabtan sa yanong lamang nga pagig hinaot ikaw magatugot nini nga makausab sa among kinabuhi, makausab sa among perspective ug amo kining maikinabuhi aron mahimo kaming panalangin sa among isig katawo ug makapahimayag makalipay kanimo. Hinaot ikaw mahimaya sa among taliwala karon. Be our teacher today. This we pray in the name of our Lord Christ our Savior. Amen. Our topic, the band of love. Now, sa atong series karon ug sa atong part na sa pagtuon sa Colossus, mga practical na kini nga mga pagtulunan na ay practical nga application. Nga itong miaging Sunday, naapog ko'y nakatunan o nga murag makausabod sa akong kaugalingon og salamat sa Ginoo na. And the same way, this today is, first, this is God's message to me. Dili lang na para sa inyo ha, kundi una sa tanan, mensahe ni sa Ginoo para sa kuha, o karon atong hiusahan, kini nga mensahe, ginaot, atong tugutan, ang Ginoo makatudlo kanato karon. It's just a very simple and very familiar topic. Ang gapos sa gugma. We are very familiar og it's a common topic. Maning naghunahuna ko sa sunod nato nga mga series. Tingali laktawan lang nato mga Colossus. It's very practical although they are important. Kay mismo si Apostle Paul nag-include man sa iyang letter ining mga mando practical nga pagkinabuhi. The rest ang sunod niini nga mga commands nga sayon raman kayo sabton nga pwede ra gyud kayo nato dayon masabtan og ikinabuhi. Tingali natay mga pangambakan sa sunod natong mga pagtuon sa Colossus. But now we are in this verse, a very short verse. Only one verse, but above all this, og sa ibabaw niining tanan isulob ang gugma. Mao ni ang atong i-examine karon ning kabuntagon kining bersikulo 14 sa original nga text wala ni verb dinhi, wala nang put on o gibutang lang na sa mga translators para masabtan o nga sa context niini ang pinakaduol nga main verb na sa verse 12 og dinha gikuha kana nga verb nga put on para masabtan. Now, sumpay man kini gikan pa sa verse 12. Ako lang reviewon og basa gikan sa verse 12. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies. Morning main verb diri gibutang. The rest, put on, isulob, mga characters, naglista na si Paul og mga kinaiya, mga characters nga angay isulob tungod kay nabag-o naman ta nga tao, gibag-o naman ta sa Ginoo. Pag-abot sa verse 14, wala nang put on pero gibutang para mas masabtan. Sa tanan nga mga gilista ni Paul, mao ni ang pinaka above nga atong isulob. Nga mao ning makagapos ug nakagapos
niining tanan or gapos sa hamtong. Pagkahamtong. Ang gugma. Love. Ang kadtong tanan niyang gilista, pwede po nato ingnon, expression lang to niining klase nga gugma. Bot pasabot, ang gugma moagyo'y pinaka foundation, pinagyo'y kinauyukan, nga nung muhimo ta ni atong mulahotay ta, mupailob ta, mupasaylo ta. Kay ang pinakauyukan yun niya, nga nung ato tong isulob, nga nung magpaubos ta, nga nung magkain ta, nga nung magmaluyon ta, gikan pa sa verse 12, nga nung kadto atong buhaton, kay mao yun niya ang pinakauyukan, gugma. Ug mo ni makagapos sa tanan nga virtues, or mo ni makagapos o nakagapos ni anang mga hamtong. Completeness. So we'll talk about that later. This passage, this text, nagsugod ni ana nga phrase, but above all this. But above all this. See? Nag-refer sa mga gipanglista ni Paul before panini nga text, before panini nga verse. Na ay compassion, na ay kindness, na ay humility, na ay meekness, na ay patience. Iningon si Paul, but above all this, he's telling us that beyond pa niini nga mga character or qualities, naapagyo'y mas labaw. O ang mas labaw niini nga angay natong isulob, mao kining gugma. Ang gugma, dili lang dugang sa lista, sa gikaingon pa din ni Paul, di lang ni siya usa sa lista nga isulob, di lang ni idugang sa mga gipang lista niya nga atong isulob, kundi mao ni ang pundasyon nganong muhimo ta ni adtong uban nga giuna niya lista. This love we are to put on is beyond or above all these things. Mo ni ang pinaka-supreme nga virtue diin nagdepend the rest of the virtues. Now, the word bond or gapos, gigamit pod kini sa Colossians chapter 2, sa chapter 2, previous verses, ingon nga, gitranslate kini ligaments. Mo'y nagkupot sa body together. Ang maong pulong gigamit usab isip usa ka philosophical nga term nga naghulagway niya ng nakahugpong or nakahiusa sa kadaghanan. Kaning band, kaning gapos, gigamit pod kini usahay niya ng unsay makausa sa kadaghanan. So ang gugma mo'y makausa sa kadaghanan. It's either makahiusa niining tanang mga virtues, ang gugma mo'y makagapos niining tanang virtues, or mo'y makagapos niining mga hamtong na, mo'y makahiusa sa mga hamtong nga magtotoo ang gugma. Because the perfection, the word perfection there in the original is a noun. Sa uban nga translation, gigamit man gud kini ingon nga as adverb, nag-describe sa unity. Pero sa original nga Greek, it's a noun. So it's either completeness or perfection. The band of completeness, gapos sa pagkakumplito. And perfection can also be translated maturity. Sama sa Hebrews, same word, perfect or complete, or mature, the same pwede pod matranslate as mature, maturity. So, morning makagapos sa pagkahamtong or sa pagkakumplito. Kaya ang perfection diha, noun man. So, it's either magapos or maiusa na, mausa ang kining tanang mga kinaiya nga maayo nga gilista ni Paul, or mausa ang mga hamtong makahiusa sa kadaghan sa mga hamtong. So, mauna. Now, sa Galatians, ang fruit of the Spirit, fruit, singular gani na, is love. Pero napay daghan, pero pwede, o kung ato yun ng sa taon yun,
Usa ra gyud ang fruit of the Spirit, mo nang gisingular, dili fruits of the Spirit, kundi the fruit of the Spirit is love. The rest na lang, maoning unsaon pag-express ni ana nga love. Kaning joy, kanang peace, kanang patience, kanang kindness, kanang goodness, nas Galatians 5:22-23. Gentleness, self-control, mao lang ning mga expression, mao lang ning pagpakita sa gugma. But the fruit of the Spirit is love. Kung ikaw, gibag-o na nga tao, ang bunga sa Espiritu, kita na may Espiritu. Mao kining gugma. Di gyud malikaya nato nga mahigugma og balik sa Dios, og mahigugma sa isig ka tawo, kay bunga man ni sa balaang Espiritu Santo naa nato. Mao nang kung ikaw nakaila sa Ginoo, di gyud nimo malikayan mahigugma og mohigugma gyud sa Ginoo. Nganong mahigugma man ta sa Ginoo? Because He first loved us. And that is because it's the fruit of the Holy Spirit. Maoning ang gugma usa sa ebidensya nga kita disipulo og nakaila na sa Ginoo. Tungod kay it will naturally result. Kay dili man ni haguan kining klaseng gugma, kundi bunga man ni sa Espiritu. The Holy Spirit will produce it in your life. Mo nang kung mo claim ta nga Kristohanon, unya wa ta mahigugma sa Ginoo, wa ta mahigugma sa Dios, wa ta magtagad sa atong relasyon niya, di gyud ta tinuod nga Kristohanon tungod kay ang bunga sa Espiritu, the fruit of the Spirit is love. It will really result first love towards God. See? Then the rest mo nang expression joy, peace, long suffering, mo na siya. Now sa 1 Corinthians 13 food, kung familiar daghanan the love chapter. Love is but sa verse 1 to verse 3 ning argue dito si Paul, bisan pag ikaw napuno sa balaang Espiritu Santo nga makahimo kag milagro, musturya, mo speak ba ka in tongues, pero wala kay gugma, why push, why value, it's why gamit. See? 1 Corinthians 13. Bisan pag naa ka niining gifts of Spirit, makahil ka og sick, pero wala na ma-motivate sa gugma, still pointless, wala gihapoy value. Even ang pag-obey sa mga mando sa Ginoo, usa ka na kakinaiya nga nagagikan sa gugma. John 14:15. If you love me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. Ang pagsunod sa mando sa Ginoo, tungod yun kay nahigugma ka sa Ginoo. Nag-arise na gikan sa imong paghigugma sa Ginoo. Now, pinakalabaw ang pagpakita nining gugma o ang pagsulob nining gugma kaysa uban niini nga mga virtues. The rest of the virtues, musalang kapaagi sa pagpakita, pagput-on niining love. Now, even the law and the prophets, even pag-summarize ni Christ sa law and the prophets, ang kadtong nga mga command both naka-center sa gugma. Ningon si Christ sa Matthew 22:37-39. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Greatest gipangutan naman si Christ unsa may commandment. Love, centered. Una, love God. This is the first and great commandment. Ikaduha, the second is, like it, you shall love your neighbors. Love gihapon. The first commandment, love God. Kung i-summarize nato ang law, ug ang prophets, kung i-summarize nato ang Old Testament, love God, then love your neighbors as yourself. Now, kung maghisgot ang gugma,
Kay mao man ni karon ang ipasulob kanato, kay mao man ni ang pinakahabog nga kinaiya nga angay isulob sa tawo nga gibag-o sa Ginoo, nga atong paningkamutan atong masulob gyud kada adlaw ang pagkamahigugmaon. Now, kung maghisgot ta og gugma, it's a broad term. Labi na sa word sa English, love, pero naay nagkalain-laing meaning depende sa pagkagamit, depende sa sitwasyon. Maning usahay ang Greek text nas lain-laing term for the word love. Lain-laing word sa Greek, pero yung nag-translate nimo into English, one word ra, love. You see, naay gugma para sa imong kaparis, partner, imong husband, or imong wife. Kasagaran nga, kung mag-isgot tag love, associated niini nga romance, whether sa salida or sa novel. Kana nga klase nga love, gitawag na sa Greek og eros, associated sa feelings of romance. But dili ni mao nga love nga atong iput on nga gi-describe ni Paul nga above all this. There's another love nga mahigugma ka sa imong brothers, isig kay igsoon, imong mga friends. Gitawag po phileo, familiar ng uban nini, nahisgutan na ni kadaghanan ni nato na batiano, but we'll just review. Phileo, brotherly love. Nya napagyoy specific, kung ako masaya po Romans 12:10 gigamit, Philistargus. Love for your family, or love for your parent, or the parent's love to his children, storge. Kana, inig sa English, love gihapon na, pero different word. But ang gigamit din ni Paul, ang Greek word nga atong iput on, nga beyond or above all these other pang characters nga angay natong isulob, mao ni nga word nga agape. Ang atong isulob, ang mando sa Dios para sa mga gibag-o na niya, kaning word nga agape. It's not just phileo love. Dili lang natin isulob ang brotherly love, ipakita sa atong isig ka igsuon, kundi ang gugma nga ato yung isulob tungod kay gibag-o natin sa Ginoo, bag-o na nga tao, mao nang nanatay bag-o nga dress, ang pinakalabaw, pinakahabog natong isulob ingon nga dress, daily nga ma-identify ta Kristohanon, agape love. Og this is different, very different from the other types of love. This love is not emotional. It's cognitive and it's sacrificial. Pwede mo follow ang emotion, pero dili emotion nakatud niini, dili pod emotion makaapekto niini. Ang kaning agape love, dili matandog sa emotion, di maapektuhan sa emotion. Bisag nasuko, bisag whatever it is, kining klaseng gugma mo higugma gihapon. Dili matandog sa kasuko, kahiubos, di matandog sa emosyon. Di pod matud sa emosyon. Na magpakiuloy. Tungod kini gugma, dili matud og di maapektuhan, it's willful. It's a commitment. You see? Mao ni nga klase nga gugma. And it's sacrificial. Dili emotional response kini nga gugma. Or it's not even a feeling of affection. Kani nga gugma nga atong isulob is not an emotion. Dili pod ni feeling of affection. Ning bati gyud kanimo dool kay ta kay nahigugma suod ta. Dili ning inana nga klaseng gugma. Although na-involve ang feeling, pero dili gyud ni primarily ang feeling. Pwede ma-involve ang feeling, pero dili ni matud again. Dili pod ni mausab sa emotion kini nga klaseng nga gugma. Whatever emotion gibati sa tao, magpabilin kini nga klaseng nga gugma. Mao ni ang gugma ang gi-exemplify o gipakita sa Dios. Ug mao ni nga klase nga gugma ang atong isulob dili matandog sa atong emosyon. Put on love. Back to our verse. But above all these things, put on love.
Again, mo ni nga love nga gipakita ni Christ dito sa cross sa Romans 5:8. God loved us while we were still sinners. Christ died for us. Kini nga klase nga gugma nag-desire unsay best para sa iyang gihigugma. Og mo sakripisyo para sa ikaayo sa iyang gihigugma. Gipakita ni sa Dios kini nga klase nga gugma pinagi sa pagpakamatay ni Kristo as a substitute para sa atong mga sala. Kini nga gugma dili nato haguan para atong maangkon. See, ang gugma sa Ginoo kani nga klase nga gugma sa Ginoo dili haguan sa tao para maangkon. Pero mahimo gihapon isilikway sa tao. Sama sa gibuhat sa kadaghanan nga nakadungog sa ebanghelyo, nakasabot, nakahibalo sa ebanghelyo ni Kristo, pero wala gihapon motuo niini, nya nangita pa hinuon or ning tuo og laing paagi nga abi nila mas maayo og mas habog. Kini nga klase nga gugma mo ning pinakahabog. O dili haguan nato para ato kini nga maangkon. Again, unsa man nga klase kini nga gugma nga girefer ni Paul? Dili ni taphaw, dili ni temporary nga feeling, nga emotion. It's agape love, agape in Greek. It's selfless, it's sacrificial, unconditional love nga nagagikan sa Dios. The same love again nga gipakita ni Kristo samtang didto siya sa krus sa Kalbaryo. While we were still sinners, Christ died for us. Kana nga klase nga gugma, sacrificial, naghimo unsay ikaayo sa iyang gihigugma. Mao ni nga klase nga gugma ipasulob sa Dios sa atoa, iput on sacrificial love, thinking what's best for others. And then to be more specific sa Greek pagyod, napagin ni article, put on the love, the agape. Sa Greek ni ana. But pasabot, kani nga specific nga gugma, kani nga klase nga gugma mo isulob, the love. Ang kaning klase nga gugma nga gikan sa Dios, nga gi-exemplify ni Kristo. Gi-exemplify sa Dios pinagis pagpadala ni Kristo, gi-exemplify ni Kristo pinagis paghatag siyang kaugalingon. Mo ni ang atong i-put on the love atong isulob. Lisod man, pero mahimo natong masunod. Now, kadtong ning dawat ni Ginoong sa Kristo, ning dawat sa gugma ni Ginoong sa Kristo, ning tuog ning dawat niya, tungod kay ang fruit sa Holy Spirit gugma man, mangita gyud nagpaagi o maningkamot gyud na mapakita po niya ang iyang gugma ngadto sa Ginoo. Mangita gyud na nga iyang ma-fulfill ang command sa Ginoo nga love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And then command po sa Ginoo nga love your neighbors as yourself. Dili man na sayon, pero sama sa gingon ni Jesus sa Matthew 5, it is in loving even our enemies nga mapakita nato nga kita mga anak sa Dios. Atong mapakita, atong as a proof nga kita mga anak na sa Dios, mag-exercise ug mopakita ta sa paghigugma, even ang atong mga kaaway atong higugmaon. Di gyud malikayan nga mahigugma gyud. Di pamanta perfect in this side of heaven, pero kung kita anak na gyud sa Dios, ma-exercise gyud ginatong paghigugmay. Dili lang ang pagpailog, dili lang ang pagpasensya, dili lang ang pagpasayloay, kanig yung paghigugma. It's one thing nga mo pailob lang ta, ako lang ning palabyon. Lahi pa gyud nang atimanon nimo ang imong gipailuban. Lahi pa gyud nang imong yung higugmaon ang tao.
ug mao ni ang gusto sa Dios nga atong isulob kanunay. Ingon nga kita bag-o na nga tao para mailhan nga bag-o ug gibag-o na ta nga tao, isulob ang gugma. O kung kita tinod na nga Kristohanon, mugawas gyud kini o mapakita gyud kini. Now, a new commandment, ingon si Christ sa John, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. Now, nga nung ingon man si Christ nga a new commandment, nga sa Old Testament pa, ingon naman ang Dios, love your neighbor as yourself. Nga nung new commandment man ni. Nga Old Testament pa sa Leviticus 19:18, love your neighbor as yourself. Matthew 22, love your neighbor as yourself. Pero ang niingon, pag-abot din niingon si Christ, a new commandment I gave to you. Nga nung nahimo maning new. Tungod kay ang standard sa love, dili man according sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Ang standard sa paghigugma, unsa man nga klase nga paghigugma, sama sa paghigugma nako kanhimo. See? The same as God's love toward us. Mao ning bag-o kay sa una nga sugo, higugma imong silingan, sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Now, kung ikaw wa kayo mahigugma sa imong kaugalingon, di po kayo ka mahigugma sa imong silingan. Sa una nga commandment, ang standard, giunsa man nimo pag-atiman imong kaugalingon. Nya, di malikayan ang tao selfish gyud. Di malikayan sa tao tungod sa pagkahagbong, tungod sa corrupt na ang nature sa tao, maghuna-huna gyud unsay ikaayo sa kaugalingon. Mo gyud nay priority sa tao ang kaugalingon. Maulhi na nang paghuna-huna sa uban. Nang love your neighbor as yourself, di kayo. Ingon ani ra man akong paghigugma sa akong kaugalingon, ingon ani ra pud akong paghigugma sa akong neighbor. But a new command that Christ gave, you love one another. Paghigugmaay ka mo, as I have loved you. Ang standard karon, kung giunsa ta paghigugma sa Dios, mao nay atong paagi na sa paghigugma. Dili giunsa man nato paghigugma atong kaugalingon, kundi giunsa man ta paghigugma sa Dios. Now let's describe giunsa ta paghigugma sa Dios. Unsa man klase sa gugma sa Dios? Tungod kay mao man nga klase nga i-put on nato, nga iksulob. See? Mao man ang standard na karon. As I have loved you, as God loves us. And God's love is sacrificial. Ug ang gugma sa Ginoo magunahuna kanunay unsay best. Ug tungod kay best man, sige lang nga mong sakripisyo ko basta kay ikaayo nimo. Mao ni nga klase nga gugma. Now, dili pa man ta perfect nini on this side nini nga age, but mo ni ang atong paningkamutan. Even myself, this is God's first message to me before pa nato gihiusahan karon. O sa ako nga kaugalingon, daghan pa pog kong angay nga katunan o grow o i-develop with regards to last Sunday o this Sunday. Magtinabangay ta nga ato ning mapakita ang tinud-an nay nga paghigugma nga sacrificial ug unsay best para sa uban. Unsay best para sa uban. Now let's study God's love as an example. Nga angay natong isulob para atong masabtan. Although familiar og very simple ni nga topic, and I hope maka-remind kini kanato og pinaagi ni nga mensahe ato ning maikinabuhi. Mao ni nga klase nga gugma nga gi-exemplify ni Christ. Ug mao ni nga klase nga gugma nga gusto sa Dios mo atong isulob matag adlaw para kita mailhan nga iyan ang mga anak nga gibago na kita nga tao. Now, in 3 simple ways, let's describe this kind of love. Ang gilapdon, ang giladmon o kinutuban ni ini nga gugma, o gipakita kini ni Kristo, o maupod kini angay natong sundon. Atong tanawon ang gilapdon sa gugma sa Ginoo. Tungod kay ingon man si Christ, as I have loved you.
Tanaw na to karon giunsa man paghigugma sa ni Kristo ang tao. As I have loved you. So in just tulo lang ka description, atong sutaon, kining as I have loved you, ang gilapdon, ang giladmon, o ang kinutuban sa gugma sa Ginoo. Kaning as I have loved you. In Matthew 5, si Kristo nag-describe sa normal nga love sa mga tao. Matthew 5:46, mao ni ang paghigugma sa mga tao. By this, wait. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? So, normally, ang tao mahigugma lang yun sa nahigugma niya. And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even tax collectors do so? See? Kung imo rang tagdon ang kadtong makayog tagad nimo, ang mga tax collectors gani mao pod gihapon, ang mga kumbaga ang mga sinners mao gihapon. Christians naman mo, Kristohanon ang point din ni Christ, Kristohanon naman mo. Go beyond. Go beyond. Ang tagda dili lang kadtong motagad nimo. Ang higugmaa dili lang ang kadtong nahigugma ra pod nimo. See? Kay even the unbelievers do this. But now you are Christians. Go beyond. Di lang friendly sa mga friendly ra nimo. Now, usa kini nga angay pod nakong katuonan pod. This is challenge. Lain man tag personality, lain pod tag kinayog as a katigom kung magtinabangay ta nga ma-spur. O nga kung unsa may weakness sa hinaot na makakompensate pod kung kita usa na ka grupo makita sa uban. So, but mao ni ang gingon ni Christ. Ang iyang gugma mas lapad pa gyud. Mao ni gipakita 1 Peter 3:18. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust. This is how Christ showed His love. He suffered. Ang matarong, alang sa dili matarong. See? Siya ang matarong. Ning suffer siya. Nag-anto siya para sa mga dili matarong. See? Ang iyang pag-antos, dili lang sa mga good people. Ang iyang pagpalansang sa krus, dili lang para sa mga maayong tao, mga behave nga tao, mga good nga tao. Ang iyang pag-antos, giantusa niyag apil ang mga dili matarong tanan. Kay kitang tanan man dili matarong. That's, ingon anak, kalapad ang iyang gugma. Kita nga mga undeserving, kita nga mga makasasala, giantusa niya dito sa cross para lang mapasaylo ang atong mga sala. Ang matarong namatay alang sa dili matarong. Then, si John pod, sa 1 John 3:16, by this we know love, because He laid down His life for us. Dinhi nato nahibaluan ang gugma. Tungod kay siya, mihatag siyang kinabuhi alang kanato. See? He gave His life for us. We're not perfect. Magkasasala ta atubangan sa Dios. Pero iyang gihatag ang iyang kinabuhi para kanato, para mapasaylo ang atong sala kung ato siyang dawaton. You see? Diha nato mahibaw-an ang gugma. Ug mao ni nga klase nga gugma isulob sa Kristohanon. Go beyond. Express your love even to those nga nag-hate nimo. Don't hate them back. Ayaw sila awaya og balik. But show love. Show love. Kay mao nang gipakita ni Kristo.
No, si Christ did not become a man, live a sinless life, and then willingly die in our place because we love God. Si Kristo, wala magpakatao, magpakamatay, tungod kay kita, mga maayong tao, nahigugma man ta sa Dios, tungod kay maayo man tagtagad sa Dios. No. Si Kristo nagpakamatay, samtang kita nagrebilde, wa kaila niya, nagsimba og lain, nagpabadlong niya, si Kristo nagpakamatay. Even ang nagpaantos ni Kristo, even ang nagbibigay niya, even ang nagpalansang niya, apil sa iyang pagpakita nining gugma, Father, forgive them for they don't know what they do. See? Mao nang kung kita nakaangkon ining gugma sa Dios, di gyud nato malikayan mahigugma niya balik. Kung kita nakaila gyud og tinud-anay sa Dios, di gyud nimo malikayan nga mahigugma balik niya. Kay iya man gipakita ang iyang gugma og una. Mahibaw-an man nato nga nahigugma siya kay nagpakamatay man siya para kanato. Kung nakaila ka tinud-anay ni Kristo, mohigugma og mahigugma gyud ka kaniya. Mo nang si John nagingon, we love him because he first loved us. Naayoy natural response sa tinud-anay nga nabag-o nga tao, sa tinud-anay nga nakaila niya. Tungod kay makahibaw man ka nga ang Dios nahigugma nimo. Mahigugma gyud balik niya. Now, Jesus wants you to have the same klase niini nga same nga klase nga gugma. Di lang mahigugma sa nahigugma nimo. Now, lisod man kini pero atong paningkamutan, atong mahimo. Matthew 5:44. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you. See? Ayaw curse og balik, panalangini. Ayaw gawaya. Do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. This is how we show our love. Bisan sa nagbiyay-biyay nato, atong higugmaon, di nato awayon, di nato balikason, dili nato tong luhon, atong iampo, atong panalanginan, i-bless. Ang persecute nato. The same way, nga paagi ni Kristo, Ginoo, forgive them for they do not know what they do. Anong ato ng buhaton? That you may be sons of your Father in heaven. You see? Verse 45, continue. That you may be sons of the Father in heaven. Kini nga example nga klase nga gugma, na exemplify, dili lang ni Kristo, kundi sa daghang mga Kristohanon, mo nang dili kita exempted sa pagbuhat ni ini. Dili ta maghunahon nga very hard. Daghang mga Kristohanon nakahimo man ni ini. Nga nahigugma sa ilang kaaway, wa makig-away og balik. Nahimo man ni sa uban, but pasabot, dili ta exempted og mahimo pod ni nato. Now, just consider sa daghang mga missionaries nga milabay sa old times pa, naghatag sa ilang kinabuhi para lang masangyaw ang ebanghelyo. Nga nga gugma, naghatag silang kinabuhi, willing sacrifice para lang ang gugma sa Ginoo masangyaw pod adto sa ubang lugar. So, ang atong higugmaon, gilapdon, even our enemies, not just those nahigugma po nato balik. Ang giladmon, now, ang giladmon pod sa gugma ni Kristo, laom pod kaayo. Kinaiyan gyud sa tao nga selfish, maungusahay, mabawra ang atong commitment. Common sa ato ang kung wa na tay makuha sa relasyon, mundang na lang ta. Kung wa na tay ma-benefit sa atong
amigo o amiga, nya namay away, undangon na lang nato. Ang atong commitment usahay mubo ra og naay kinutuban. Gitan-aw usahay nato og gisiguro ra nato ang atong kaugalingon og dili ang laing tao. Dili ingon niya na ang gusto sa Ginoo nga atong gugma alang sa atong ka Kristohanon. Lahi nang mupailob lang ta, lahi nang mo na akong gingon ganina, lahi nang atimanon pagyud nato pailob, lahi pagyud nang musakripisyo ta sa atong kaugalingon para nila. Mas labaw gyud na. Mas labaw gyud nang imong giatiman, imong gihigugma ning sakripisyo ka kay ikaayo man ni. Mas labaw gyud na. Unang mas lawom na. Ang gilagmon sa gugma ni Kristo, makita pinagi siyang pagsakripisyo siyang kaugalingon alang kanato. Iyang gipadaplin ang iyang himaya dito sa langit. Ang kanaog siya, nagsulob siya sama kanato. Ning sakripisyo siya. Kanang iyang pagpakatao, sakripisyo na ng daan. Imagine hari ka, dungganon ikaw nagbuhat nining kalibutan. Nya musulob kag lawas nga sama nini nga muantos. Usa ka na ka sacrifice ug pagpaubos. Nana kalam ang gugma sa Ginoo. Ning samot pagyud ang iyang pagsakripisyo kay dili raman igo nga nagpakatao siya, nagpakamatay man gid siya. Willingly man siya naghatag sa iyang kaugalingon. Willing siya nga ning halad sa iyang kinabuhi nga mamatay para mahimong offering para sa atong sala. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Ang gugma ni Ginoong Hesus para gyud sa kaayuhan sa uban ug libre niyang gihatag ang iyang kaugalingon. Mao kini nga gugma nga ang panag-ingnan og sukdanan alang sa tanang Kristohanon. Lawom nga gugma hangtod sa paghatag sa iyang kinabuhi. Committed nga gugma. Commit gyud sa tanan para sa iyang gihigugma. Mao ni nga klase nga gugma nga atong i-exercise ug atong isulob, i-put on sa gingon pa ni Paul. Commit. Commit. Dili lang gugma tungod kay natuod ka sa imong emosyon, mahigugma ka sa igsig katawo, kundi unsa man ang mga panghitabo, ipakita kining gugma, ayaw patandog sa emosyon. It's a commitment. It's a decision. Kini nga gugma, it's a commitment. It's an exercise of the will. Morning labaw nga gugma, tungod kay di man maapektuhan sa emosyon. Pag-exercise man is imong kabubuton, mahigugma jud nimo bisan pag nagpabadlong ka. Kay ako maning commitment. Yun ana nga klase kalawom sa gugma. Again, gi-exemplify kini sa mga martyrs, mga missionaries uban nga nagpakamatay para lang madala ang ebanghelyo. So again, reminder nato nga mahimo pod kini nato. Posible og mahimo gyud nato. Dili again kita exempted. Ang kinutuban, ang gugma ni Ginoong sa Kristo, labaw usab tungod kay wa man kini kinutuban. Ang gugma sa tao lahi kayo kay kung unsa ka dugay kini mulungtad, sadly naay mga relasyon nga mabungkag o muundang naay mo give up tingali tungod sa selfishness, give up na lang sa panaghigalaay or sadly sa pamilya. Mao na ang relasyon sa tao. Grabe pod ang pag-attack sa relasyon sa tao. Tungod pod sa selfishness, usahay maundang. Dili mapadayon ang mga relasyon sa matag usa. But si Christ, bisan pa magnay makahasol niya,
Bisan kita gani usahay makahasol, apan ang Ginoo nagpadayon gihapon sa paghigugma nato. Makapabadlong man ta sa Ginoo, pero ang Ginoo nagpadayon sa paghigugma kanato. Sama siyang saad, never will I leave you nor forsake you. Now, morning, ang Hebrews, ang writer sa Hebrews, nagsuwat, let us consider one another in order to stir up love and good works. Atong hunaon-haon na atong matag-usa, nga madasig yod, nining paghigugmaay og sa pagbuhat og mga maayo. Kita kinahanglan mo commit yod sa usag-usa. Mo commit sa paghigugmaay gyud. Dili gyud mo undang sa paghigugmaay. Dili undangon nato ang atong relasyon sa paghigugmaay kung kita isig ka magtotoo na. See? Commit. So let's consider one another to stir love and good works. That takes commitment. Now, almost done. Morning, naay pastor nga nag-ingon. Ang rason nga nung ang mga ginikanan, gitagaan og mga anak, kay para kita makakat-on sa paghigugma. Now imagine this. Unsa may mahatag sa bata sa imuha? Permi lang sa puton, sige hilak, gasto pa kaayo, tagaan pa kag diaper nga puno na, usahay sukaan pa ka, usahay kibot pa kaayo, unsa may mahatag nila diha sa imuha. Usahay taas wa pay tuog niya gasto. Pero nganong ang parents mahigugma man gyud sa iyang anak. Tungod kay naa man ay commitment sa pag-atiman sa bata ug mao nang gugma. Gugma nganong moatiman man gyud sa imong anak nga di man nakahatag di mo kwarta. Nganong mo padayon makakita mo usahay, makasapot pa nimo usahay napay mga heartaches kung batan-on na ang imong anak, di malikayan na ay heartache sa ginikanan. Pero nganong ang ginikanan mupadayon man gihapon og paghigugma sa iyang anak. Mao na ang commitment. Commitment. Ning commit ka nga mahigugma sa imong anak. Not affected by emotion. Wa maapektuhi sa imong emotion. Bisan pag nasuko ka sa imong anak, imo gihapon higugmaon o gihigugma. Di ka maingon nga, di nakaanak nako karon. Imo gyud gihapon higugmaon. Mao pod na nga klaseng gugma. Angay sa isig ka Kristohanon. Don't give up. Naman tay mga misunderstandings. Sama sa last Sunday, pailob. And then pasaylo. Now, gugma. Gugma nga way kinutuban sama sa gi-exemplify ni Christ. Nga, magpabadlong man ta matag karon og unya, gihigugma gihapon kita sa Dios. Mapasaylo, matagaan gihapon tagpasaylo sa Dios. Sama sa ginikanan ngadto sa iyang anak. Magpabadlong man ang atong anak, pero ning kumita sa paghigugma nila. Let's commit to love one another. Kung na may magpabadlong sa ato, let's commit to correct, rebuke, kung kinahanglan. O dili undangon ang paghigugma, dili nato undangon ang relasyon. Sa pagtapos, let's remember, moni ang gimando sa Dios, pinagi ni Paul, put on the love. Put on love. Atong isulob. Sama sa magsulob kita og biste, para ikatabon o ikaprotect nato, kita pod magsulob ni ining gugma para sa tong kaugalingon. Love should be our outer expression. Something that people can see and experience when they interact with us.
Love should be as essential to our identity as the clothes we wear each day. Kumusta man ang atong paghigugmaay? Asa man ta nagkuwang? Unsa may angay natong buhaton para mapakita pa nato ang paghigugmaay? Tingali na ay someone nga angay pakitaan nato sa atong paghigugma nga sama niini. Today is a good day to start. O kung ikaw wala pa ka-experience sa gugma sa Ginoo, karon pod ang saktong panahon. Nga imong dawaton ng gugma sa Ginoo pinaagi sa pag-ila ni Ginoong sa Kristo, pagdawat kaniya sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon dito sa krus sa Kalbaryo. Accept Him as your Lord and Savior, and you will experience God's love. Let us pray. Father, we thank you so much for your gift of love through our Jesus Christ, our Lord. We thank you for the opportunity to serve you and also to love you and to love one another. Now, Lord, help us steer one another in love. Help us to show this kind of love to one another and to show this each day, Lord God. Strengthen your people, Ginoo. Lisod man kini namo buhaton labi ng paghigugma sa among kaaway apan mahimo man kini tungod kay nahimo man kini sa uban. Tabangay kami nga mailhan kami nga imong mga tao tungod kay naghigugmaay man kami ug makamao man kaming mahigugma bisan pa man sa mga kaaway. Hinaot Ginoo ikaw padayon mailhan niini nga iglesia ug mahimaya niini nga katigom. Kini among giampo gipasalamatan pinagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.